Tuloy tayo sa mga balita ngayong noontime. Quezon City muna, meron pong sugatan, 2 pulis. Makarang sila'y barilin ng hindi pa nakilalang mga suspects sa North Fairview. Magsasagawa ho sana ng follow-up operation ng hindi muna pinangalan ng mga pulis. Ang miyembro ng QCPD, CIDG or CIDU, Criminal Investigation and Detection Unit, nang maganap yung pamorel sa kanila. Kabababa lamang ng mga biktima papuntang target na bahay ng paputukan ng mga salarin. Zamboanga City naman, kalaboso ang isang wanted na lalaki na nagpapanggap na representante ng United Nations at isa rin sa mga nasa likod ng krisis sa Zamboanga City. Ang suspect na si Daniel Xavier ay nadakip bandang 3:30 kaninang madaling araw sa terminal ng bus sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City. Sangkot si Xavier sa mabibigat na kasong rebellion at crime against international humanitarian law kaugnay sa nangyaring pag-atake ng Miswari faction ng MNLF sa Zamboanga City noong September 9. Sinabi ni Senior Chief Inspector Adriel Husca, tagapagsalita ng Regional Police o PRO 9 Regional Office, bago nangyari ang pag-atake sa Zamboanga City ng mga rebeldeng MNLF. Lumitaw si Xavier at nakipagkilala mismo sa grupo ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari bilang representante ng UN. Pakilala ng suspect na ipinadala siya ng UN para asikasuhin ang mga hinaing ng grupo ni Miswari laban sa pamalaan. At sa Moro Islamic Liberation Front, kakaugnay pa rin ang nilagdaang Bangsamoro Framework Agreement. Paniwala ng otoridad na malaki ang naging partisipasyon ni Xavier sa pag-atake ng mga rebelde sa lungsod dahil mas naging kampante ang naturang grupo dahil sa pangako na tutulungan niya ang grupo ni Miswari. DOH, mahigpit na ipinatutupad ang no personnel protective equipment at no work policy malapit sa oil spill sa Estancia, Iloilo. Kasama natin sa balita, may report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Mahigpit nga na ipinapatupad ng Department of Health ang no personal protective equipment, no work policy malapit sa power barge ng Napukor na Nabahura sa Estancia, Iloilo dahil sa pagbayo ng bagyong Yolanda. Ayon kay Dr. Glenn Alonsabe, ang Regional Epidemiologist ng DOH sa Region 6, umaabot na kasi sa pinakamataas na antas sa 16.9 parts per million ang level ng benzene sa oil spill. Paliwanag ni Dr. Alonsabe na ang permissible limit lamang ng benzene ay dapat na 0.5 ppm lamang. Ang pangmatagalang exposure sa mataas sa antas ng benzene ay pinagbubulaan ng leukemia o maaaring mauwi sa kamatayan, habang short-term exposure naman ay giging sanhi ng drowsiness, dizziness at unconsciousness. Ito anyang dahilan kung kaya't may 1,200 pamilyang satelitang inilikas mula sa barangay Botongan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. DZXL Report. Foreign contingent tutok sa engineering at health services. May report si Rhea Mamogay. Rhea, radyo mo. Nakasentro sa pagkakaloob ng health services at sa engineering operations sa mga dayuhang dumating sa bansa para tumulong sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Visayas Region. Ayon kay NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, kahit na may mga umalis ng puwersa ng armed forces mula sa ibang bansa, may mga dumadating naman kapalit para tumulong sa early recovery at rehabilitation operation ng pamahalaan. Inihalimbawa ni Del Rosario ang pagdating ng Naval Medical Ship ng bansang China na malaking tulong para magamot kaagad ang mga residenteng nagkakasakit na dahil sa walang maayos na sanitasyon at natutulugan. Maliban naman sa Chinese troops, ang bansang Australia ay nagpadala na rin ng 500 tauhan, habang nangako na rin umano ang Britanya na magdaragdag pa ng kanilang tauhan para makatuwang sa pagsasagawa ng mga medical services. Kasama mo sa NDRRMC para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. DZXL Ulat Palaro. Nakataktahong palawigin pa ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang kanyang fight contract sa Top Rank Promotions. Ayon kay Pacquiao, 2 taon muli ang kanyang pipirmahang kontrata na nangangahulugang lalaban pa siya ng hanggang 2016. Timing 2016, di ba? Ang kasalukuyang fight contract ng Filipino ring icon ay nakatagdang mag-expire sa December 2014. Ang pagpapalawig ng kontrata ng pambansang kamao ay kasunod ng paghihintay nito na maging handa si Floyd Mayweather Jr. para sa kanilang inaabangang mega fight.
Hello, Loli! Hi! Hello, everyone! Hello to you! It's me, Loli, and your one and only? It's me lang, Loli, your girl. Till now, tikom pa rin ang bibig ni na Rocco Nasino at ni Lovey Po hinggil sa tunay na score ng kanilang relasyon. Kasi naman hindi na mawala o mawala-wala at maiwaksi sa usapang showbiz na ang tungkol sa relasyon nila ni Rocco at ni Lovey Po. Dahil sa madalas silang makita, magkasama, talagang ang sweet talaga. Sabi ni Rocco, tulad pa rin daw ng dati ang relasyon nila ni Lovey, kung saan hindi naman daw talaga sila. Hindi sila. Pag may nakakakita, sila pag silang sila lang. Pero inamin na hindi rin daw sila nagde-date. No, wala silang time dito. Wala. Dahil sa dami ng kanilang ginagawang dalawa. Pero inamin ng aktor na may unawaan sila ni Lovey. Pero walang label na sila'y officially, on. Walang ganon. Sa ngayon daw, masaya ito sa kung anong meron sila ni Lovey. Yun na lang daw. Kung saan, tinuturing niya ang dalawa na tunuturing ano ba yan? Basta silang dalawa ay special together for each other. Yeah. They are friends with benefits. It's me, Loli. I need a friend. Can you be my friend? Bye-bye, friends. Balitang now showing. Balitang starring. Starring Pepe. Magandang tanghali mga kasama. Naku, laking tuwa ng isang lalaki ng Paano tuwa? Paano natuwa yung lalaki? Example lang. Paano yung tunog ng tuwa ng lalaki? Kung lalaki? Paano nga ba? Babae ako eh. Hindi, ikaw naman naging istorya. Dapat, para kang si Lenny Robredo na nag-storytelling. Paano natuwa ang lalaki? Natuwa. Paano? Hindi ko ma-imagine eh. Hindi mo ma-imagine. Ito, pakinggan mo ako Yan. Nang laking tuwa ng isang lalaki nang maibalik sa kanya ang kanyang motorsiklong 50 years nang nawawala. Wala. Na ito nga, nang matanggap ni Donald DeVoe ang kanyang 1953 Triumph Tiger 100 na motor sa Omaha Airport sa Amerika, ay agad niyang niyakap at pinasalamatan ang nakakuha nito. O yan, sa laking tuwa niya, niyakap niya yung motorsiklo. Yun ba yun? Pag ikaw natutuwa, paano expression mo? Tutuwa? Bigla may surprise. May binuksang kang box. Mapapaano ko? Kikiligin. Sample lang kilig. Yan. Ayun. Ang motor ay dapat ipadadala. Si Richard Ramirez, nakita mo bukas yung zipper. Anong expression mo? Wala. Ayun! Dapat ipadadala na sana sa Japan upang ibenta. Ngunit na makita ng mga opisyal ang identification number nito, kanilang napag-alaman na may record itong nawawala noong 1967 pa. Ang motor ay nagkakahalagang $300 noon, habang ito ay nasa $9,000 na sa kasalukuyang taon. Sipin nyo yun, 50 years nang nawala sa kanya, na ibalik pa sa kanya. Dito sa atin, segundo lang. Pag nawala motor mo, wala na. Goodbye. Forever. Diba? At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sinwon, Chongsen Washer, Phoebe, Tatak Armen. Thank you. Yeah. Habang tumutulog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungo ko sa bintana na parang isang harana. Sa awit na aking sinulat ko kagabi, huwag sana magmadali at huwag kang magatubili. Dahil kahit na wala akong pera, kahit na
butas sa aking bulsa. Magandang tanghali sa mga taga-ATC Healthcare. Robust Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking astig. Yumurong sa lamang laban ha, misis. Kalimutan bigyan si mister, lalo na pag birthday nyo ngayon, mister. Happy birthday ha? Sa mister ni Susan. Baka may laban kayo mamaya, mag-robust kayo ha. Oh, tama. Mabibili ho yan sa Mercury Drugs, sa Watson's, Generics, Generica, sa Rustans, sa lahat ng ating, sa lahat ng supermarkets and groceries nationwide. Haven of Angels, Crematorium sa Antipolo City. Magandang tanghali sa inyo dyan, mga nakikinig sa atin ha. Naka-XL na ngayon. Alright, dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatak Armen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Tanghali ho ngayon ng Wednesday, Novena Day. Magdasal-dasal naman ho kayo pag may time. Okay? Mag-rosaryo rin. Ang tanghali sa mga taga-Rosario Pasig. Abangan, coming up, Mantayo FW, and then ito ang Batas, and then Razzle Dazzle. Sunod na tatlong mga shows na ay sarap po pakinggan. Samahan nyo kami all throughout the day dito sa Tatak Armen. From the city of Sambo, sa pangalan ni Buddy Oberas, LUSL's primo hermano Wang de la Peña. Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Subayin niyo ang 15 minutong kalikuran ng mga pinakahulit kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa unang tiyan DZXL 558, ang bagong kasama mo. Mga kasama